and near. Jesus is the only way. With a humble heart, let us do our part. That's our mission every day. Prophecies fulfilled, there's no time to wait. Let's declare that Jesus saves. Christ so loved the world that He gave His life. This truth we shall proclaim. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory, majesty and power. What a joyful day that will be. We've been called to pray for the latter rain and to walk in unity. Hand in hand we stand all across the land, reaching for the world to see. He's the great I am, He is Lord of Lords, worthy of our highest praise. Wonders will be seen as the Spirit leads, evolving we remain. Grounded in the Bible, focused on the mission till we see Him high in the clouds. Soon we'll hear the trumpets, thunder will be sounding. Here He comes, the King of Kings. He descends in glory,
God first morning po mga kapatid. Kamusta po kayo? Morning. God first morning po, God Brother first morning Melvin. po. God's first morning po sa lahat. Good first morning. Good first morning po, Brother Melvin. Good morning po sa ating lahat po. Good morning. At yan, Morning po. salamat sa kay Brother Ivan sa pangunguna sa ating umpisa ng Zoom at sa lahat ng mga sa lahat ng delay niya mga umpisa ng ating Zoom meeting. Magandang umaga po sa lahat. Tayo muna ay manalangin mga kapatid. Let us pray. Mapagmahal naming Diyos, aming Amang Banal na nasa langit, salamat po sa umaga na ito na muli mo kaming binigyan ng panibagong buhay at pag-asa. Salamat sa buhay at kalakasan na ito. At higit sa lahat, salamat po at muli mo in-invite ang aming mga puso na muling kumunik sa iyo sa umpisa ng aming umaga. Salamat din at may pagkakataon kami muli na mas lalong mapalapit sa iyo, mas lalong makilala ka sa bawat umaga ng aming buhay, sa bawat oras ng aming buhay. Sa oras na ito, aming nilalapit sa iyo ang aming programa sa buong umaga na ito na maging okay ang lahat. Gayon din sa aming internet signals at gayon din namin nilalapit ang aming mga participants at ang aming mga nakikinig sa Zoom platform, sa Facebook Live at sa iba't iba pa mga platforms. At nawa ang Holy Spirit ang bukas naming puso at isipan na matuto kami at makilala ka namin at mai-apply din namin sa aming buhay. At higit sa lahat aming matututunan ay maibahagi din naman namin sa iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po mga kapatid, para sa ating Bible reading, Amen. si Sister Mirna Kaagbay, nakita ko na siya dyan sa participant list. Nakita ko siya, nandiyan na siya. Good morning po Sister Mirna, ready na po kayo? At sa atin namang Reflection 1 ay si Pastor Joel Ramirez at pangalawa si Pastor Ben Santiago. At hindi ko pa sila nakikita. Pero ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy mga kapatid. Sister Mirna, hello po. Okay. Good morning. Magandang umaga po. Happy missional morning. Ang ating pong babasahin sa umagang ito ay matatagpuan sa First Chronica o Ona Chronica 26. Ito po ay mayroong subtitle na Ang Mga Bantay sa Pinto ng Templo. Ayun. Sabi po dito ay sa pagkabahagi ng mga taga-tanod, tanod pinto sa mga Koraita, si Mesilemia na anak ni Kore sa mga anak ni Asap. At si Mesilemia ay nagkaanak si Zacarias ang panganay, si Jediel ikalawa, si Zebedeas at ikatlo at si Jatner sa ang ikaapat. Si Elam ang ikalima, si Johanam ang ikaanim, si Loinay ang ikapito. At si Obed-Edom ay nagkaanak, si Semias ang panganay, si Josabad ang ikalawa, si Joab ang ikatlo, at si Sakar ang ikaapat, at si Nathaniel ang ikalima. Si Amiel ang ikaanim, si Izakar ang ikapito, si Paolitay ang ikawalo sapagkat pinagpala siya ng Diyos. Kay Simeas naman kanyang anak ay nagkaanak ng mga lalaki na nagsipagpuno sa sambahayan ng kanilang magulang sapagkat sila ay makapangyarihang lalaking matatapang. Ang mga anak ni Simeas at Otne at si Rafael at si Obed, si Elzabab at ang mga kapatid ay matatapang na lalaki, si Ilyo at si Samakias. Lahat ng mga ito ay sa mga anak ni Obed-Edom. Sila ay mga kanilang mga anak at ang kanilang mga kapatid, mga bihasang lalaki sa kalakasan
ukol sa paglilingkod, 62 ang kay Edom. At si Mesilemia ay nagkaroon ng mga anak at ang kapatid na matatapang na lalaking 18. Si Hosa naman ang sa mga anak na ni Merari at nagkaroon ng anak si Simre ang pinuno sapagkat baka man ay hindi panganay gayon may ginawa siyang pinuno ng kanyang ama. Si Hilcias ang ikalawa, si Tebilias ang ikatlo, si Zacarias ang ikaapat, lahat ng mga anak at ang kapatid ni Husa ay 13. Sa mga ito ang mga bahagi ng mga tagatanod pinto sa makatuwid bagay ng mga pinuno ng may mga katungkulang gaya ng kanilang mga kapatid na nagpasing magsipangasiwa sa bahay ng Panginoon. At sila'y nangagsapalaran gayon ay maliit na gaya ng malaki. Ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang na ukol sa bawat pintuang daan. At ang kapalaran sa dakong silangan ay nahulog kay Silemia. Sa ganang kay Zacarias ay ang kaniyang anak na matalinong kasangguni, sila'y nagsapalaran at ang kaniyang kapalaran ay nahulog sa dakong hilagaan. Kay Obed-Edom ang dakong timugan at sa kaniyang mga anak ay ang kamalig. Si Sopem at kay Hosa ang dakong kanluran. Sa tabi ng pintuang daan ay si Salakhet. Sa daanang paahon ng napulutong at pulutong. Sa dakong silangan ay 6 na Levita. Sa dakong hilagaan ay 4 araw-araw. Sa dakong timugan ay 4 araw-araw. Sa kamalig ay 2. Sa parbar, sa dakong kanluran, 4 sa daanan at 4 sa parbar. Ito ang mga bahagi ng mga tagatanod pinto sa mga anak ng mga Koraita at sa mga anak ni Merari. Ang tagapamahala ng kayamanan sa templo. At sa mga Levita, si Akeas ay nasa mga kayamanan ng bahay ng Diyos at nasa mga kayamanan ng mga itinalagang bagay. Ang mga anak ni Ladan at ang mga anak ni Gersoneta ay nauukol kay Ladan. Ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang ay ukol kay Ladan na Gersonita sa Jehieli. Ang mga anak ni Jehieli, si Setan at si Joel na kanyang kapatid, ang mga ingat yaman sa bahay ng Panginoon. Sa mga Amramita, sa mga Esyarita, sa mga Hebroneta at sa mga Ozalieta. At si Sebuel, anak ni Gerson, anak ni Moises, ay puno sa mga ingat yaman. At ang kaniyang mga kapatid na si Eliezer ay nanggaling sa Rehabia na kanyang anak, at si Isaias na kanyang anak, at si Joram na kanyang anak, at si Sikre na kanyang anak, at si Selomit na kanyang anak. Ang Selomit na ito ay ang kaniyang at ang kanyang mga kapatid ay nangasa lahat ng ingat yaman ng nangatalagang ng mga bagay na itinatalaga ni David na hari, at ang mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang, ng mga pinunong kawal ng lilibuhin at ang dadaanin, at ang mga pinunong kawal ng hukbo,
ang samsam na pinalunan ng pakikipagbaka ay kanilang itinalaga upang ayusin ang bagay ng Panginoon. Bahay ng Panginoon. Ang lahat na itinalaga ni Samuel na tagakita at ni Saul na anak ni Cis at ni Abner na anak ni Ner at ni Joab na anak ni Sarbia. Ang anumang bagay na itinilaga ni Numan na nasa ilalim ng pamamahala ni Selumet at ang kanyang mga kapatid. Sa mga Esyarita, si Shetnania at ang kanyang mga anak ay mga tagapamahala at hukom sa mga gawain sa labas ng Israel. Sa mga Hebronita, sa Hisabias at ang kanyang mga kapatid na mga lalaking matapang ng 1,700 na mga mamahala sa Israel sa dako roon ng Jordan, sa dakong kanluran, na ukol sa lahat ng gawain sa Panginoon at sa paglilingkod sa hari. Sa mga Hebroneta ay si Jerias ang pinuno. Sa makatwid bagay ang sa mga Hebroneta ayon sa kanilang mga lahi, ayon sa mga sangbahayan ng mga magulang. Nang 40 taon ng paghahari ni David, sila'y hinanapan at may nasumpungan sa kanilang mga makapangyarihang lalaking matapang sa Ser ng Galaad, at ang kaniyang mga kapatid na mga lalaking matapang ay 2,700 ng mga pangulo ng mga sambahayan ng mga magulang na siyang ginawa ni David ng mga tagapamahala sa mga Rubenita at sa mga Gadita, at ang kalahating lipi ng mga Mansanita sa lahat ng usap na uko sa Diyos at sa mga bagay na hari. So yun po ang ating sahin. Talagang napakahirap ng kanilang mga tungkulin. Sila ay may kanilang mga gawain na pinagkaloob ang ating Panginoon at pinagkatiwala sa kanila. Gandang umaga po. Ayan, salamat po sa iyong pagbasa ng ating Bible reading ngayong umaga na ito. Para sa ating reflection number 1, nandiyan na ba yung ating reflector, si Pastor Joel? Pasok po. Wala si Pastor Joel at si Pastor Ben Santiago. Wala rin, So, anong nangyari, mga minamahal, Ang nangyari ay, tingnan natin ang nangyari ay nagtalaga si Haring David ng mga gatekeepers, tagabantay sa pinto. Tapos ano pa ba yung tinalaga niya? Parang yung treasurer yata yung iba, Treasurer. Ingat yaman, treasurer yan, Treasurer at tagapagbantay pinto. So kung titingnan natin dito ay bago yun, sabi dito ay ginawa ito ng Panginoon ni David dahil utos ng Panginoon na para magkaroon ng kaayusan, para organize ang kanilang paglilingkod, organize, parang sa atin din meron tayong mga kanya-kanya tungkulin, So bakit ito nangyari? Dahil parang maging organize at ano ang dapat mangyari, dapat na maging tapat yung mga may katungkulan. Tingnan natin, una-una sa may tagapagbantay ng pinto, isang mas mababang katungkulan, ngunit napakahalaga, At gayon din naman, isang mataas na katungkulan, lalong mas mahalaga yung ingat yaman, po. O sa madaling salita, mga minamahal, ano man yung ating katungkulan, mababa man yung ating talento, muli, lahat yan ay mahalaga sa paningin ng Panginoon. At anong inaasahan ng Panginoon sa atin? Gawin natin ng tapat ang ating bawat tungkulin, mga minamahal ko, Yan ang ating nakita mga puntos dito, at basahin natin ang mga reflection ng ating kapatid sa chat box.
dito si Pastor Ernie Marin. Sa ating buhay ngayon, tinatawag tayo upang maging bantay, ayan ano, o tapat na tagapangasiwa sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, ayan ano, sa pamilya, trabaho at sa komunidad. Hindi kailangan maging tanyag upang maging mahalaga sa Diyos. Ang mahalaga ay ang katapatan, kakayahan at pusong maglilingkod. Ano, may nakita akong gusto kong idein yung word na bantay, ano. Kung doon si Haring David ay may itinalaga na gatekeeper ng tabernakulo, no? O yung mga tagapagbantay ng pinto, no? So sa ating buhay, tayo yung mga gatekeeper, ano po? Tayo yung tagapagbantay ng pinto. Pinto ng ano, mga kapatid? Alam niyo kung anong pinto? Pinto din ng ating buhay. Bantayan natin yung ating buhay, mga kapatid. Huwag yung ating kapwa, no? Ating buhay ang babantayan natin. Ngayon din naman tayo ay ginawang tagapangasiwa. Tayo treasurer, ano? Tagapangasiwa ng ano? Ng ating buhay pa rin. Lahat ng binigay sa atin ng Panginoon. Tayo yung papangasiwaan din natin yung mga talent, yung ating time, yung ating treasure, lahat ng ating mga pag-aari. Nagtaas si Brother Romel. Brother Romel, bago ko ituloy yung pagbabasa, ibigay ko muna sa iyong pagkakataon. Go ahead po, Brother Romel. Good morning po sa ating lahat. Happy Good morning po, Brother Melvin. And sa ating pong lahat dyan na nanonood sa YouTube at Facebook. Happy God First Morning po. Napakaganda po ng ating pong binasa ngayong umaga. Ako po ay na-bless habang binabasa po ng ating kapatid. Mayroon po akong tatlong nakita dito na pwede nating pagbulay-bulayan ngayong umaga. Ang una po, ang kahusayan sa tago na tungkulin. Habang sinusundan ko si sister habang niya binabasa, ang unang Kronika 26:6, ang sabi dito, sinabi sa talata na sila ay mahusay at bihasa. Ang pagbabantay ay nangangailangan ng disiplina, katapatan at integridad. Hindi nila kailangan makita ang maraming tao upang gawin ang kanilang trabaho ng maayos. Tunay nga mga kapatid na kapag tayo ay mayroon pong mga tungkulin, dapat mga kapatid may nakatingin man o wala. Dapat ito ay gawin natin ng tama, maayos sa paningin ng ating boss, sa ating paningin ng ating Panginoon. Dapat talaga totoo tayo doon sa ating paggawa. Kaya nakita kong application, ito mga kapatid, ang Diyos ay tumitingin sa katapatan. Hindi sa kasikatan, ang pag-aayos ng upuan. Very simple lang yan mga kapatid, upuan, paglilinis, pagtulong sa kapwa ng hindi nagpapakita o pagtupad sa tungkulin sa trabaho, nabanggit ni Pastor Marin, ng matapat ay gawaing pinakamahalaga sa harapan ng Diyos. Nakita mo bakit? Kaya mayroon akong ninong na ng trabaho na sa church ay sabihin na natin, janitor, tagalinis. Pero alam niyo mga kapatid, habang kami nag-uusap noon, sabi niya sa akin, alam mo brother, kahit yan ito lang yung aking trabaho, pero pinapahalagahan ko ito dahil mahalaga ito sa harap ng Panginoon. Kaya mga kapatid, simple mga kapatid, tagalinis sa loob ng church, tagapunas ng bintana o ano man mga kapatid, yan po pala ay napakahalaga pag nakikita ng Diyos yung ating puso na mayroon tayong katapatan mga kapatid. Kasi nakikita ng Panginoon ang bawat gawa natin mga kapatid. Kaya nga nung mga nakaraan nabanggit ko mga kapatid, wala tayong ililihim sa harapan ng Panginoon. Kaya ganun din po si Haring David na siya ay nagtalaga ng mga itong tao dahil nakita niya na lahat ng ito ay may kahusayan. Pero sa kabila nun mga kapatid, hindi man tayo perpekto sa harapan ng Panginoon. Pero kapag nakita natin sa ating buhay na ang ating paglilingkod ay ito ay para sa Panginoon, gagawin natin ito na mayroong kahusayan. At alam niyo mga kapatid ang sikreto, dapat mayroon tayong sinasabi na totoo sa ating pagtrabaho. Kasi naalala ko ito mga kapatid,
nung ako ay nagtatrabaho doon sa isang pong kapatid natin. Adventist siya, mga kapatid. Meron siya mga tauhan na napakarami. Pero nagtatrabaho lang, mga kapatid. Pag nandiyan si boss, pagka wala si boss, ang ginagawa nila, mga kapatid, paupo-upo, ikot doon sa labas. Alam mo yung palipas time, paubos oras, yun yung gawain nila, mga kapatid. Pero ako, mga kapatid, wala pa that time CCTV. Eh ako, kung ano nakita ko hindi nakaayos, ginagawa ko, inaayos ko. Ayun yung gawain ko, mga kapatid. Kaya ang isip ko, nandyan man si boss o wala, kung ano yung aking trabaho, gawin ko yan. Kasi yun yung aking tungkulin. Yun yung prinsipyo ko, mga kapatid. Kaya dumating po yung buwan ng December. Eh dito na, bigayan ng mga kapatid ng bonus. Nagtataka sila. Sabi niya, bakit Brother Romel, makapal ata yung sobrebo Alam niyo, mga kapatid, sabi ko, ay, hindi ko po alam kung ano po laman nun. Alam nyo, nung umuwi ako sa bahay, hindi ko talaga binuksan sa harapan nila. Doon ko binuksan sa bahay. Ako'y natuwa. Napaiyak pa nga ako, mga kapatid, dahil hindi ko ine-expect yung blessing na matatanggap ko. Kaya, mga kapatid, ang nakita kong lesson dito, na sa ating buhay, mga kapatid, anumang mayroon tayo sa ating buhay ngayon, gawin natin ito dahil wala tayong iba na tinitingnan dito at magbibigay ng gantimpala sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Sabi ng Panginoon, nung ikaw ay naglilingkod, nandiyan ka sa lupa, ito yung ginagawa mo. Ay mayroon ba tayong itatago sa harapan ng Panginoon, mga kapatid? Di ba wala? Kaya dapat ito, tayo naniniwala na sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga tapat at sumusunod sa aking kalooban ay mayroong pangako. Panginoon, sabi niya, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Kaya ito, mga kapatid, talagang itinalaga ito ng Panginoon dahil gusto niya tayo ay mahubog. Ang pangalawa, makikita natin sa unang Kronika 26:12-19. At sinusundan ko si Sister habang binabasa. Sabi, ang kanyang tungkulin ay hindi lang pagbubukas ng pinto, kundi ang tiyakin na ang templo na lugar ng presensya ng Diyos ay pananatiling banal at ligtas. Alam niyo yun, mga kapatid, kaya mahalaga yung, alam mo, naisip ko yung mga diakono, yung mga sa church, mga elder. Alam mo, minsan yun yung taga-welcome Yun yung mga, lalo pag may senior citizen, may mga disabled. Talaga sila yung tumutulong. Nakita ko yung mga kapatid. Kaya pag pumapasok din ako sa iglesia, nakita ko na, lalo na pag medyo nahirapan, tinutulungan ko dahil simpleng bagay yan, mga kapatid, na maingatan natin yung ating mga kapatid na yung mga senior citizen. Minsan pag nakita nila na ang ating pagtulong ay may kasamang ngiti mula sa puso, sila din po ay napapalakas. Sabi niya, maraming salamat, brother, sa iyong pagtulong. Very simple lang yan, mga kapatid, pero sa harap ng Panginoon, sabi ko nga, napakahalaga. Kaya po may nakita ko dyan na sa ating buhay, tayo ay templo ng Espiritu. Sabi niya, mga kapatid. Kaya ang pagiging bantay pinto ay nangangahulugan ng pagbantay na banggit ni Brother Melvin kanina ng ating buhay. Pero dito, mga kapatid, pagbantay sa ating puso, isip, at mga mata upang hindi mapasukan ng anumang makapagpaparumi sa ating relasyon sa Diyos. Kaya, mga kapatid, hindi lang pala ito basta-basta. Dapat bantayan natin ito ng maayos na kung maari tayo ay hindi makagawa ng ganitong bagay. Yun yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Ang ikalawa, gusto ko daw pong bilisan. Ang ikatlo, mga kapatid, ang bawat pangkat ay mahalaga. May mga din po, mga kapatid, may mga pangkat. Yan po ay nasabanggit doon kanina sa unang Kronik 26:23-32. Ipinapakita rin dito ang tagapagpamahala ng kayamanan sa templo at paglilingkod sa Diyos ng may iba't ibang anyo. Ngunit lahat ito ay nagtutulungan para sa kanyang layunin. Alam nyo, yung mga treasurer, napakahalaga niyan, mga kapatid. Bakit? Sila po ay taga-ingat yaman ng Panginoon. Ako natutuwa sa mga binibisita namin nila Sir Paul doon, nila Sir Aldrin, dahil ako ay kasama ng auditor.
Alam mo, iba, how many years na silang treasurer sa iglesia. Pero nakita ko mga kapatid yung kanilang katapatan. Ang sabi niya nga, alam mo brother, pag matagal na yung ikapo sa akin o pera ng Panginoon, nag-aalala ako kasi baka mamaya ito ay mawala. Baka magamit ko. Pero sabi niya, alam mo, mayroon talaga nagbubulong sa akin na huwag mong galawin yan. Kasi para sa Panginoon yan, ibigay ko na yan sa storehouse. Kaya mga kapatid, makita natin yung puso ng tao na totoong naglilingkod sa Panginoon. At alam niya kapag hindi sa kanya, hindi niya talaga gagalawin. Kaya mga kapatid, ako hangang-hanga sa mga lingkod ng Panginoon na ganon. May hamon dito mga kapatid sa huli. Gusto ko nang ibigay sa iba. Huwag maliitin ang anumang gawaing ibinigay sa iyo ng Diyos. Gaano man ito kaliit sa mata ng mundo, ang matapat na paglilingkod sa maliit na bagay ay nagpapahalaga sa atin para mas malaking pananagutan. Gawin itong ang lahat ng bagay para sa harapan ng Panginoon ng may kahusayan at katapangan. Mga kapatid, yan po ay hamon sa atin. At ang aking panalangin dito, sinulat ko mga kapatid. Panginoon, salamat po sa halimbawa ng mga bantay pinto. Sa unang Kronika 26, turuan mo po akong maging matapat at mahusay sa anumang tungkulin na ibinigay mo sa akin. Itago mo ako sa iyong likod at nawa aking magawa sa aking buhay na maging tapat ako sa lahat ng bagay, maliit man o malaki, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po mga kapatid ang aking refleksyon at ang aking panalangin ngayong umaga. Happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Ano po, Brother Romel, kami ay na-bless sa iyong mga testimonies and reflections. Ano? Totoo, no? Mga papasana all ka na lang. Sana all maraming Brother Romel. Ano? Pero huwag kang mag-alala, Brother Romel. Dito sa Gapan, meron din katulad mo. Kilala namin na ganyan siya. Talagang kahit ano yung kanyang gagampanan, ginagawa niya ng maayos. Ano? At napakasarap makita na may mga taong doing good things kahit na siya na lang yung gumagawa ng good things. Hindi siya nahawa sa iba, no? Yun isang magandang halimbawa si Brother Romel ng katapatan sa paglilingkod. Ano man yung kanyang ginagawa, mahalaga. Ang sabi nga sa Bible sa verse sa Colossus 3:26, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso para sa Panginoon tayo. Para bang tayo sa Panginoon naglilingkod at hindi sa tao. Pero mo yung Panginoon paglilingkod mo. Diba? At basahin natin yung reflections dito sa chat box. Bagaman yung ating dalawang participants na naka-assign ay maaaring nagkaroon ng technical difficulties. At sila ay hindi ngayon nakapag-join. Anyway, basahin natin kay Brother Jonathan Maglonso. Happy God first morning po sa 1 Chronicles 26 sa chapter pong ito ay tinalaga ni Hari ang mga tungkulin ng mga ingat yaman at tanod pinto. Ito na nga gatekeepers at treasurer. Nais si David na maging handa ang lahat bago pa man maitayo ni Solomon ang templo. Sa SDA commentary, ang kaayusang ito ay mahalaga dahil ayaw ng Diyos ang kalituhan sa kanyang pagsamba. Sa ating panahon bilang mga mananampalataya, bantayan natin ang ating puso upang hindi makapasok ang kasalanan at gampanan ng bawat isa ang kanilang tungkulin. Ang ating tugon, tinanggap natin ang anumang tungkulin na bigay sa atin. Gamitin natin ang talento at yaman para sa ikaluluhati ng Diyos. Colossus 3:23, mapambira, parehas kami, nandito rin pala yung kanyang Colossus 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na gaya ng Panginoon at hindi para sa mga tao. Sa totoo lang, yung Brother Jonathan, para kung binasa yung sinabi ko kanina, hindi eksakto pero point by point na nabanggit ko ay nakasulat pala dito sa iyong reflection. Maganda, God bless po. Ganyan din kay Pastor Ernie, bumabalik si Pastor Ernie, Ezekiel 33:1-16. And anong sinasabi? Ibinigay ng Panginoon ang tungkulin ng isang bantay. Mahalaga po na ating gampanan ang may kapatiran ang ating gawain at tungkulin bilang isang bantay. Kung hindi natin ginawa ang tungkulin ng isang bantay,
ang kanilang kaluluwa ay sasagutin natin sa Panginoon. Salamat po, Pastor Ernie. Kay Brother Simeon Talusan, ang kabanatang ito ay tungkol sa mga tagabantay ng pintuan ng templo, sa mga tagapangasiwa ng kayamanan, sa mga Levita na may iba at ibang tungkulin sa gawain ng Diyos. Ipinakita nito na ang bawat gawain, maliit man o malaki, ay mahalaga sa paglilingkod sa Panginoon. Ang mga aral dito ay mahalaga ang bawat tungkulin sa gawain sa Diyos. Walang maliit na gawain sa Diyos kapag ito ay ginagawa ng may katapatan. Ang paglilingkod ay dapat may kaayusan at sistema. Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, hindi ng kaguluhan. Ang katapatan ay sukatan ng tunay na paglilingkod. Mas mahalaga ang pagiging tapat kaysa sa posisyon. Ang refleksyon ko dito ay pinapaalala sa akin na kahit hindi ako nakikita o napapansin, mahalaga ang ginagawa ko sa gawain ng Diyos. Inahamon ako nito na maging tapat at maaasahan anong mga responsibilidad na pinagkakatiwala sa akin. Nakikita ko na ang Diyos ay interesado hindi lang sa resulta, kundi sa puso at katapatan sa paglilingkod. Ano po, maganda yung last part, ano? Nakikita ko na ang Diyos ay interesado. Don't misunderstood me. Po, maganda lahat, pero tumatak sa akin yung huli, ano? Tingnan nyo, ulitin ko, ha? Nakikita ko na ang Diyos ay interesado hindi lang sa resulta na ng ating ginawa, kundi sa puso at katapatan ko sa paglilingkod, ano. So ayan, ano, interesado rin ang Diyos sa ating ginagawa, hindi lamang sa resulta. Kay Mami Net Lazaro, hinango pala dito, kaya nagkaroon tayo ng mga opisyales sa ating mga iglesia. Tama po, no? Una, tagapagbantay, walang pinipili ang Diyos base sa edad. Lahat ay may tungkulin na protektahan ang banal na lugar sa mga hindi karapat-dapat. Mga ingat yaman naman, sila yung unang nag-iingat ng mga biyayang inilalagak para sa templo, na ang layunin ay gamitin para sa gawain. Opisyal sa labas ng templo, sila naman yung mga namumuno ng espiritual at sibil na pamumuno. Sa kabuuan, ang kabanata ay nag-encourage sa atin na magsilbi tayo ng buong puso, tulad ng gwardya na nagsisigurado na maayos, malinis sa harap ng Diyos. Ano po, mga kapatid, alam ko na bless kayo sa umaga na ito, no? Ako din naman ay personal na bless. Noong una bang pinabasa para makikita mo lang mga pangalan, no? Pero pag unti-unti nating na himay-himay, ano, kung ano-ano mga puntos ang maganda nating makikita, nakikita natin si Jesus. Si Jesus pa rin ang nasa sentro ng ating pinag-aaralan. So ang oras ay 4:37. Pwede na tayong, kung wala na, pero pwede pa ako magbigay ng ilang pang mga magre-reflect, mag-share kung meron pang nais. Ngunit kung wala na, ay bibigay na natin ang closing prayer para sa Pwede ating po mag-share, Sir. Ayun, sige po. Kay Melvin. Pastor Jun, pasok po. Good first morning po sa ating lahat, mga kapatid. First morning po, Pastor. Ang bahagi lang na nais ko pong i-share dito sa ating pong readings ngayong umaga sa 1 Chronicles chapter 26. Ang sentro nito ay yung gatekeepers. Lahat po tayo, Sir Melvin, ay gatekeepers. Meron tayong pinangangalagaan sa ating mga kani-kanyang tinatayuan. Aring gatekeepers po tayo, mga kapatid, sa ating pamilya, sa ating trabaho. Lahat ng bahagi ng sulok na ating ginagalawan ay gatekeepers po tayo. At bilang gatekeepers, isang bahagi ng pagiging gatekeepers ay tayo na rin yung kinikilala bilang pinagkatiwalaan. At dun sa mga bahagi na tayo ay pinagkatiwalaan, mayroon po tayong nakapalibot doon sa ating mga sarili na tinatawag na pananagutan. Kasi mahalaga sa ating buhay bilang mga gatekeepers o katiwala, sabihin natin, ang magandang bagay na pinupunto dito sa ating pong readings ay makita sa ating puso yung makapagpapalakas tayo sa lahat ng panahon ng ating pananampalataya doon sa mga tao, sa mga bahagi ng ating ginagalawan. Magbibigay tayo ng magandang ulat. Kasi may mga gatekeepers, Brother Melvin, na nagiging fault finder minsan . Hindi sila nagiging keeper.
kundi nagiging troublemaker. Kaya mahalaga mga kapatid, sa bawat bahagi ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pagiging tao, ay isipin natin palagi, tayo yung tagapagdala ng ilaw, tayo yung magsisilbing inspirasyon dun sa mga taong ating paglilingkuran. Kaya mahalaga po yung ating mga ginagawa, yung ating mga sinasabi, ay ay makapagbibigay lugod, makapagpapalakas sa lahat ng panahon. Kasi sa mga bahagi ng ating ginagampanan bilang tao, tayo pinagkatiwala ng ating Panginoon sa ating mga kakayanan. Lahat yan ay gagamitin sa isang bagay na uuwi para sa ating Panginoong Diyos. Kaya gampanan natin ng merong katapatan sa lahat ng panahon. Magbibigay tayo ng magandang ulat, magbibigay tayo ng ulat na makapagpapalakas, magbibigay tayo ng ulat na makapagpapatibay ng pananampalataya doon sa mga nakapalibot sa atin. Hindi natin iisipin na tayo yung maganda nga sa bahagi ng buhay, mananampalataya. Lagi nating iisipin na bakit kaya ako itinalaga sa ganitong lugar? Bakit kaya ako naririto? Bakit kaya ako ginawang bantay pinto ng aking sambahanan, ng aking pamilya, ng aking iglesia o kahit saan anggulo man. Kaya lagi nating iisipin na sa bahagi ng ating kinalalagyan, kinatatayuan, tayo ay itinalaga doon ng Diyos, iniluklok ng Diyos sapagkat meron siyang magandang bagay na gustong makita sa ating paglilingkod. Nalalago ang ating buhay, pananampalataya, ganon din ang mga taong ating pinasasakupan. Lagi tayong magbibigay ng magandang ulat at ipapanalangin natin sa Panginoon na sa takdang panahon, kapag ang ating mga kinatatayo ang kalalagayan, ay magampanan natin na may katapatan sangayon sa ating pinalalakas na pananampalataya tuwing umaga dito sa ating pong daily spiritual empowerment ay ibibigay sa atin ng Panginoon yung mga mabubuting gantimpala sangayon sa ulat na ating ipagkakalob sa Kanya upang sa ganun mga kapatid, sa patuloy nating pagtatalaga ay magkakaroon tayo ng magandang buhay at pananampalataya. So yun lamang po ang aking pong maibabahagi sa ating pong readings ngayong umaga. Pagpalain po tayong lahat ng ating pong Panginoon. Amen. Salamat po, Pastor Amen. John. At gusto ko rin marinig, pangitin natin si Pastor Alex Rigor at tataas siya na kamay. Go ahead, Pastor Alex. Happy God first morning po mga kapatid. Gusto ko lang pong basahin yung doon sa Apokalipsis 21:12. Ang sabi po dito, ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan. At sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi na mga anak ni Israel. So dito mga kapatid ay ipinahayag ni John, ang lingkod ng Diyos, na doon sa langit ay merong ding 12 pintuan. Dito sa atin merong isang pintuan, pero doon 12 pintuan. At sa bawat pintuan ay merong anghel na nagbabantay. Ibig sabihin mga kapatid, ang mga pintuan na 12 ito na papasukan natin ay binabandayan ng 12 anghel. Tapat silang nagbabantay doon sa 12 pintuan na yon sa langit. At sa ating pagpasok doon ay makikita natin itong 12 anghel na ito. Sa ating buhay, sa araw-araw ay nagbabantay ang mga anghel. Sila po yung mga nagtatala kung ano yung ating iniisip, yung ating ginagawa, ay sila ang tagatala o yung tinatawag natin sila yung ating mga guardian angel. Kaya tama yung mga sinabi niyo po kanina na wala tayong maililihim sa harapan ng Panginoon. Mula pa nang tayo ipinanganak ay meron tayong guardian angel. So makikita natin ang ministeryo ng mga anghel, sila ay may katapatan na ginagawa yung kanilang mga tungkulin
Hindi man natin sila nakikita, pero nararamdaman natin po sila. Nandyan sila sa ating tabi, iniingatan tayo, ginagabayan tayo. Makikita natin mga kapatid na buong puso o buong kaluluwa nilang ginagawa yung kanilang tungkulin. So gusto na din ng Panginoon na kung paano ang ministeryo ng mga anghel sa mga tao ay ginagampanan nilang may katapatan. Ay gusto din ng Panginoon na yon ang makita sa bawat isa sa atin na kanyang mga lingkod. Kasi mga kapatid, di ba, doon tayo hatulan sang-ayon doon sa ating mga ginawa dito sa lupa. Kung ito po ay masama, ito po ay mabuti. Kaya tulungan nawa tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang biyaya na patuloy din natin magampanan habang tayo nabubuhay dito sa lupa ang lahat ng mga tungkulin na pinagkatiwala po sa atin. Happy God First Morning po. Maraming salamat po. Amen. Amen. Salamat po, Pastor Amen. Alex. Rigor na po. Pero ang isa, si Area 5 EB4. Sige po, go ahead po. Ano ba ang pangalan ni ma'am? Anak Coritas. Wala pa. Sige po ma'am, go ahead po. Bigyan namin kayo ng pagkakataon. Good morning po at happy God First Morning po. Talaga po ako yung nabibless doon sa akin napapakinggan na mga susog po na kung saan mga kapatid ay nakakatuwa marinig yung mga testimonies. At ang sa akin po ay testimonies lang din po. Ako po nung hindi pa Adventist ay ng ibang bansa. Ang naging amo ko po ay inchik. At kasabihan po natin mga Pilipino, pag inchik ay masama ugali na po. Pero sa tulong po ng Panginoon kasi ay talagang Katoliko pa ako noon pero talagang ako ay sa Panginoon salig. Lahat ng aking mga gagawin ay nilalapit ko sa Panginoon. At ang pagiging tapat po mga kapatid sa Panginoon, maging ano ka mang relihiyon, ay talaga po mga kapatid na makakita natin yung pagpapala at biyaya ng Panginoon. 1991 po ay umuwi ako dito. Naka-6 na taon po ako doon sa amo kong incheck. Umuwi lang po ako kasi yung nanay ko nagkasakit ng cancer. Ay kailangan po makita ko at maalagaan ko. At mga after 5 months po ay 2 months nakarinig ako ng pabalita pero sa ibang bansa nakapagbasa na ako ng Bible. At ang sabi ko po ay pag ako umuwi ng Pilipinas hanapin ko yung Adventist. Ngayon po ay nung una ayokong umuwi dahil sabi ko ay ayoko maging Adventist, mawawalan ako ng pera. Kasi sa ibang bansa talagang malaki ang pera, no po? Pero iniisip ko po ang Panginoon ay talagang gumawa ng paraan. Bago ako makapag-recontract ulit para sa aking 8 years, ay nagkasakit ang nanay ko. Kaya ako ay umuwi. At nangyari naman po na mismo sa tapat lang po ng aming bahay, nung ako ay umuwi na yun, 1 buwan pa lang, may nag-Bible study na mga Adventist. At doon po ako nakarinig nun talaga yung nabasa ko sa Bible mula sa Genesis hanggang Apocalypse ay talagang ginaganap po ng mga relihiyon na yun at yun na yung Seventh-day Adventist. Kaya ako po ay nagbasyang magpabinyag ayon ng nanay ko. Pero ako po ay sinuportahan naman ng tatay ko. Ang sabi lang po niya ay kung yan ang gusto mo ay pasukin mo. At mga kapatid, sa pagiging Adventist, 1991 po yun na talaga akong treasurera hanggang sa ngayon po na 2026. At ako nagpapasalamat sa pamunuan ng CLPM sapagkat sa CLAA ako po ay nabigyan ng appreciation sa mga treasurers. At alam niyo po ba sa paglilingkod sa ating Panginoon talagang kailangan po ay katapatan. Tama yung sabi ni Brother Romel, kailangan po ay ano lamang nakakakita sa iyo, gawin mo sapagkat ang Panginoon ay laging nakatingin. At alam niyo po yung aking naging amo sa Singapore. Hanggang ngayon po, 35 years na po akong wala sa kanila. Halos taon-taon po pinapadalahan niya ako ng pera. Sinusuportahan po niya ako. At ang sabi ko nga po ay, pag ikaw'y naging tapat sa Panginoon, anumang nasyon ang maging kasama mo, ay magiging mabait din sa iyo ang tao na ito. Kaya pagkadalasan niya po pag sinasabi masama ang mga inchit, sabi ko hindi.
Ako ay isang buhay na patutuo, nakita ko kung paano naging mabait ang mga inchik. Siguro po ay dahil din sa katapatan na ipinakita ko sa kanila, at ito po ay lahat ay galing sa Panginoon. At ngayon po mga kapatid ay ang akin lamang pong isa pang ay yung ang sa amin pong pamilya. Ako naman po yung Adventist. Puro po sila mga Katoliko, mayroong mga born again. At siguro po ay sabi nga ay mahirap convert ang mga pamilya mo, lalo na kung sila ay mga sagana sa buhay. Siyempre po nakikita nila bilang mga Adventist kami, hindi kami nagkakaroon ng kagaya sa kanila na maraming pera, kasi ang nasa puso natin ay yung paglilingkod. Hindi lamang po sa Panginoon, kundi pati sa kapwa natin. Kasi po ang naging ugali ko na talaga yun na yun po bang unahin ng iba. Kasi po ang prinsipyo ko bilang isang Adventist ay bilang hindi lang po Adventist kundi bilang isang tao, sapagkat hindi pa ako Adventist, ito na ugali ko ay to serve. Tayo po ay servant. Hindi po tayo ay mga leader na ibig sabihin ay tayo ay taga-command. Kundi mga kapatid, bilang isang leader, ikaw ang servant sa iyong mga pinamumunuan. At nakita ko po na napakaganda. Kasi po mga kapatid, yung hindi Adventist, yung tatay ko po ngayon ay isang bedridden. Pero alam niyo po, yung programa namin bilang magkakapatid, kasi 7 po kami, ay meron kaming araw-araw na pag-aalaga sa aming tatay. Ang sabi ko po sa mga kapatid ko, lahat tayo ay anak. Kaya ang kailangan, kung 7 tayo, 7 araw, tag-iisa tayo. Kasi po nangyayari sa ibang mga magulang pagka bedridden na o alagain na, ang isang anak ang nagsasuffer sa pag-aalaga. Pero ang sa katuwiran ko po ay hindi. Bilang mga anak, magulang natin yan. Kailangan maging servant din tayo yan. At pumayag naman po mga kapatid ko, at may kaayusan po ang aming mga pag-aalaga, at hindi po kami nagkakaroon ng tampuhan sa gawain sa pag-aalaga, sapagkat nakita nila na yun pong kanilang ginagawa, aking panukala ay maganda. At ang pinagpapasalamat ko pa po na lagi kong inano sa Panginoon ay yung aking asawa, sapagkat siya po yung manugang, pero kasi nga po meron kami munting hanap buhay, munting negosyo, siya po yung lagi nagbabantay no sa akin tatay. Kung tutuusin ako dapat, kasi po ako yung anak, pero yung asawa ko po ay siyang lagi nag-aalaga, at yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon, sapagkat sa katapatan na ipagkakaroon mo sa Panginoon, hindi ka man yumaman sa pananalapi, ay nagiging mayaman ka sa spiritual. At higit sa lahat po, lalo na higit sa pagtatapat sa iga po, ay talaga pong subok na subok ko mga kapatid. Bilang treasurera sa napakatagal ng panahon, hindi lamang po sa sarili ko nakikita na ang pag-iika po ay isang bagay na talagang kailangan ginagawa natin, sapagkat yung mga kapatid natin na nakita kong tapat sa pag-iika po, sapagkat ako nga po ay treasurer, ay nakikita ko po talaga, hindi man maunlad yung kanilang buhay sa pinansyal, pero yung pagmamahalan sa pamilya, pagdating po sa mga karamdaman, hindi nagkakaroon ng mga mabibigat na karamdaman. Katulad ko po mga kapatid, ako ay mayroong enlargement of the heart. Pero mga kapatid, sa pagtulong po ng Panginoon ay hindi na po ako nagagamot, kundi sa ating libang programa ng mga health program ay yun lamang po ang aking sinusunod, at kung saan po ay talagang nakikita ko na hindi ko naman kailangan na magpadoktor, sapagkat ang aking pong katawan ay binibigyan ng Panginoon ng kalakasan. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalatayang Adventista, panghawakan po natin ang maging tapat tayo sa Panginoon, at higit sa lahat mga kapatid, maging servant po tayo, tagapaglingkod, maging pinakamaliit at pinakamalaki natin mga kapatiran, tayo po ay maging servant sa lahat. Happy God first morning po. Amen. Praise the Lord. Salamat po. At purihin ang Panginoon sa iyong katapatan na kapatid kay Mama po. At bago natin tapusin, babasahin ko lang yung comment dito. Kay Mami Net Lazaro, kami po ay naglalambing pumuli sana po sa mga susunod na may paakay. Alam ko na to. Baka maaari po mag-open ang kamay. Yung mga kapatid, na masaya kami naririnig yung boses. Pero kung kaya nyo naman ay
try natin mag-open po ng camp kasi mas mahalaga nakikilala namin kayo. Baka mamaya magkasalubong tayo sa palengke, o di ba? Hindi namin kayo makilala, no? Huwag kayong mag-alala, ganyan din ako dati. Okay na, Brother Romel, kilala ka na namin yung iba, no? Pero mas maganda kung open tayo lahat ng camp, ano? Alam niyo kung bakit? Nung una, ganyan din ako, nahihiyain sa camera. Pero ito, unti-unti ko pa pala mukha, lagi na naka-open cam, ano? Anyway, ayan, bigay natin na medyo sumobra tayo ng kaunti sa oras, pero okay lang, masaya naman at kausap natin ang Panginoon, ano? Bigay natin kay Ma'am Mirna Kagbay ang closing prayer. Manalangin na po tayo, Ma'am. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na sa mga langit, sa mga oras po ito, patuloy kami na nagbibigay ng papuri sa inyong dakilang pangalan at kami ay patuloy niyong ginagabayan sa mga oras na ito sa aming mga napag-aralan. Nawa ito ay magsilbing isang mahalagang aksyon na maging tapat ng mga manggagawa, ng mga anak ng Diyos na bagamat hindi nakikita ang isang Diyos na nagbabantay ay patuloy pa rin ang pagtatapat sa aming gawain. Alam po namin, Panginoon, na lagi niyo kaming tutulungan at ang iyong banal na spirito ang siyang sumasa amin sapagkat kami ay inyong mga anak na inyong kinalaga na maging isang lingkod. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Pagkatapos bumalik ni Jesus sa langit, naiwan sa kanyang mga alagad ang dakilang tungkulin na dalhin ang ebanghelyo sa buong mundo. Puspos ng banal na espiritu, ang mga lalaki at babaeng ito ay buong tapang at kapangyarihan na ipinangaral ang mensaheng kanilang natanggap at abutin ang lahat ng sulok ng mundo. Ngunit hindi ito nangyari nang walang matinding pagtutol. Una mula sa mga Hudyo at pagkatapos mula sa pamahalaang Romano. Maraming Kristiyano ang nanatiling tapat hanggang kamatayan. Tiniis ang pagpapahirap at kahihiyan sa harap ng mga masayang manood sa Circus Maximus at Colosseum sa Roma at sa buong imperyo. Gayunpaman, ang dugo ng mga martir ay naglatag ng daan para lalo pang lumaganap ang ebanghelyo. Pagkalipas ng mga taon ng pag-uusig ng mga emperador ng Roma, isang emperador na nagngangalang Constantine ang nagpahayag ng kanyang pagtalima sa Kristyanismo noong 312 AD. Naging tanyag ang Kristyanismo, ngunit kasabay nito ay pumasok din sa simbahan ang maraming paganong kaugalian at simbolo, lalo na sa Roma. Ang obispo ng Roma ay unti-unting nagkaroon ng higit na kapangyarihan at autoridad at nagsimulang tutulan at usigin ang mga taong kumikilala kay Jesus lamang bilang ulo ng iglesia at tumatanggap sa Biblia lamang bilang pinakamataas na pamantayan ng katotohanan. Upang makatakas sa lumalalang pag-uusig, ang tunay na bayan ng Diyos ay umatras patungo sa mga liblib na lugar ng Europa. Sa hilagang Italia, ang mga Waldenses ay nagtago sa mga kabundukan. Marami ang pinatay ngunit patuloy na nagningning ang liwanag sa kadiliman sapagkat ang Diyos ay nananatiling may kontrol. Siya ay nagbangon ng mga lalaking tulad ni Wycliffe, Hus, Tyndale, Luther, Calvin at Zwingli upang tumindig para sa katotohanan. Ipinaglaban nila ang Biblia lamang, pananampalataya lamang, at si Kristo lamang. Noong 1798, sa katuparan ng propesiya sa aklat ni Daniel, ang kapangyarihang panrelihiyon at pangpolitika ng simbahang Romano ay pansamantalang nabawasan nang alisin ni General Berthier si Pope Pius VI sa kanyang trono. Kasunod nito, nagkaroon ng malaking pagkagising sa interes tungkol sa mga propesiya ni Daniel at marami ang naniwalang malapit nang bumalik si Jesus. Sa Estados Unidos, pinangunahan ng Baptist preacher na si William Miller kasamang daang-daang ibang tagapangaral ang pagtuturo tungkol sa pagbabalik ni Kristo noong 1844. Subalit nang hindi bumalik si Jesus noong 1844, masusing pag-aaral ng Biblia ang nagbigay liwanag sa isang maliit
na grupo na ang ministeryo ni Kristo sa makalangit na santuario ang dahilan ng kanilang matinding kabiguan. Natuklasan nila sa Biblia na ang ikapitong araw ay Sabat na itinalaga ni Jesus para sa kanyang bayan. Unti-unti nilang naumawaan na ang kanilang misyon ay ipangaral ang mensahe ng tatlong anghel sa Apokalipsis 14. Bilang mga Seventh-day Adventist, ang layunin nila ay ipangaral ng may kapangyarihan ang walang hanggang ebanghelyo at ihanda ang mundo sa pagbabalik ni Kristo. Mahigit sa 160 years na ang lumipas, mga taong dumaan sa dalawang World War, maraming kampanyang militar, mga krisis sa ekonomiya, ang pagtaas ng ateismo at sekularismo at pagdami ng populasyon ng mundo. Dumami rin ang mga natural na kalamidad na pabalik-balik at lumalala. Sa panahong ito, ang misyon at mensahe ng iglesia ay mas may kabuluhan at mas agaran kaysa dati. Si Jesus ay malapit nang dumating at ang mundo ay dapat na maihanda. Maghanda sa pagsalubong sa Diyos. Amen. Para sa ating Jesus Wins devotional, ibigay natin ang pagkakataon kay Pastor Raylord Reyes. Pastor? God first morning po mga kapatid ng umaga para po sa ating Morning Jesus po. Wins devotional April 15. Ang pamagat po ay His Appearance. Ang key text po ay matatagpuan sa John 20:20. He showed them both his hands and his side. The disciples then rejoiced when they saw the Lord. I keep a cherished photo on my iPhone. When my mom realized that the end of her life was approaching, she wanted to go buy her final property, as she called it. So my parents and I headed to the cemetery. They found a spot that they liked and purchased it. Both of them stood on their future tomb, and I took the photo that I now cherish. She passed away 2 weeks later. I can imagine the joy that I will experience when I see them again, completely restored with their cancer-free and glorified bodies. I can start to fathom the rejoicing of the disciples that day. Some of them had witnessed the crucifixion of Jesus. They saw his agony, the nails puncturing his hands and feet, and the spear piercing his side. On the evening on the resurrection day, Jesus miraculously appeared to his disciples. John observes that on that occasion, the doors were shut for fear of the Jews. Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." Even though this is still a common Jewish greeting today, on that occasion, it carried all the weight of Jesus' promise of his peace, which is quite remarkable, taking into consideration that they all had abandoned him and were worthy of reproach and condemnation. Instead, Jesus greets them with his peace and shows them his hands and his side. When they recognized him, the disciples were flabbergasted, beside themselves with joy. Jesus had prophesied this moment. "Therefore you too have grief now, but I will see you again, and your heart will rejoice, and no one will take your joy away from you." John 16:22. Now they were beholding their risen Lord, and no one could take their joy away. For a second time, Jesus pronounced his blessing of peace upon them and then commissioned them, giving them the Holy Spirit. Jesus was the firstborn of the dead, which guarantees that our loved ones who died in him will rise too. On that day, our grief will be turned into indescribable joy. Walain po ng Panginoon ang ating nabasa. Amen. Ito ho ay reflection ng author, si Elizabeth Talbot, doon sa resurrection ni Jesus Christ. Ito ho ay nagsisilbing paalala din sa atin. Couple of reflection. Number 1 ay yung atin hong paghihintay sa ikalawang pagbabalik ng Panginoon at yung paghihintay natin sa resurrection ng atin hong mga mahal sa buhay na nauna na sa atin
ay magiging posible lang dahil minsan yung ating Panginoong Jesus na siyang nabayubay sa krus ay muli pong nabuhay, at muling darating. So that's the first reflection. Pangalawa, kakatuwa kasi ito ay paalala din sa atin na yung mga alagad na kung saan maaring after nung crucifixion ay nagkanya-kanya, while they were gathering, perhaps they were comforting each other. All of a sudden, Jesus showed up out of nowhere. At ang bati sa kanila ay, peace be with you. Parang walang nangyari. After that ay ibinigay ni Jesus Christ yung commission. Ito pagkatapos nung key text dito, yung tinatawag natin na Johannine Commission. Yun yung Great Commission in the book of John. As the Father has sent me, I am sending you. And then He gave the Holy Spirit. So, parang paalala sa atin na ang Panginoon, tinatagpo tayo sa mga pagkakataon ng buhay natin. Maaring sa madilim na bahagi ng buhay natin, tinatagpo niya tayo. He is showing up to us, At pinapaalala niya sa atin na nariyan siya, namatay siya sa krus, Dito sa tagpo ng mga disciples, pinakita niya yung butas sa kanyang mga kamay, saka yung marka sa kanyang tagiliran, kung saan siya ay sinaktan. Para ba nagsasabi na ayos lang, okay lang na ang nagawa mo, anak. Yan ang dahilan kung bakit ako namatay. Parang ganun. So, He meets us where we as. Tinatagpo niya tayo kung saan tayo naroon. At alam nyo, yung tagpo na yun yung nag-solidify noong mga pagkakataon na ibinilin sa kanila yung gawain ng Panginoon, kasi tinrain sila for several years, diba? 3 years, more than 3 years silang tinitrain ng ating Panginoong Jesus. And then namatay siya bigla. Actually, unexpected nila, although He already kept on prophesying about it. Sinasabi niya na ito sa kanila, hindi lang nila naunawaan until one day namatay, ay pako sa krus unexpectedly. Tapos ngayon biglang nabuhay. At ito yung parang nagsabi na, ito na, you're all ready for that mission na I'm giving you. Tayo rin kailangan natin yun para maging ready tayo sa gawain ng Panginoon. We all need that encounter, that personal encounter with Jesus Christ. Minsan sa mga hirap na pagkakataon ng buhay, sa masakit na kaparaanan, o kaya naman sa madilim na bahagi ng buhay natin, doon tayo tinatagpo ng Panginoon so that we will be ready to push and to move forward His mission here on earth. So, yun po aking reflection sa ating pong Jesus Wins Devotional. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain tayo. Amen, Pastor. Amen. Amen po. Salamat po, Pastor Raylord. Kaya, Thank you. nung unang bahagi ng kwento talaga namang tumatak sa akin, parang dagdag ko lang to, Pastor Raylord, kasi yung nanay niya may sakit, nanay niya may sakit, tapos pinili ng nanay niya na bumili ng last na kanyang property, parang gano'n. Gusto niyo bumili ng at binili niya yung lupa na kanyang pagpapahinga. At sabi ng anak, gusto niya pagbabalik ni Jess, makikita niya muli na wala nang sakit yung nanay niya, So ito yung palagi kong mini-mention sa aking mga reflection, sa mga may sakit na kagaya ko, although ako ay pinagaling niya sa oras na ito. Yung iba kasi na parang nawawala na ng pag-asa, na hindi sila gagaling. Mga kapatid, gagaling tayo. Ang pangako ng Panginoon ay talagang gagaling tayo. One day, hindi naman natin alam gaano katagal tayo natulog. Gigising tayo isang umaga na wala na tayong sakit, magaling na, That's because Jesus is there, na siya ang nangako na siya ang magpapagaling at siya muling nabuhay, kaya tayo rin ay muling mabubuhay. Praise the Lord. Napakaganda, Maganda ng devotional na ito. So touching, at saka talaga makikita mo ang presence ng Panginoon. Salamat po, Pastor Raylord, at pwede mong pangunahan kami sa panalangin at para tayo bago tayo mag-proceed sa ating COS
devotion. Sige po. Tayo manalangin. Makapangyarihang Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo dahil pinaalala niyo sa amin ang napakagandang mensahe ng banal na kasulatan. Ang inyo pong pagkabuhay na maguli. Nagpapaalala sa amin na sa kabila ng hirap sa mundong ito at sa kabila ng katiyakan ng bawat isa sa amin ay papanaw. Patunayan na aming mamahal sa buhay na ilan ay nauna na sa amin. Ay meron kayong pangako na muling bubuhayin. At gaya ng pagbati mo sa mga alagad, peace be with you. Nawa ang kapayapaang ito ang ipagkaloob niyo rin po sa bawat isa sa amin. At ang kamtin namin, Panginoon, yakapin namin samantalang kami naghihintay sa inyong pagbabalik. Panginoon, pagpalain niyo po ang buong programa ito, magpapatuloy pa, at i-bless po ninyo ang aming mga kapatid. Ikinig, ang ikibahagi sa God First Morning. Salamat po, dininig niyo ang aming panalangin ito at tinanggap po ninyo ang aming pagsuko na aming mga buhay. Dalangin po namin sa pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Pinabibilis ang pagbabalik ni Jesus. January 11. Offertory Reading Devotional. Tulad ng malamig na tubig sa uhaw na kaluluwa, gayon ang mabuting balita na sa malayong lupain nagmula. Kawikaan Kapitulo 25 versikulo 25. Noong nakaraang Sabado, binasa natin ang Mateo Kapitulo 24 versikulo 14 na nagsasabing, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. Ayon kay Jesus, darating ang wakas ng mundo kapag ang ebanghelyo ay naipangaral na sa lahat ng dako ng mundo. Kung ang pagbalik ni Jesus ay nakadepende lamang sa kung paano naabot ng ebanghelyo ang inyong komunidad, malapit na ba ang pagdating ni Jesus o malayo pa sa mga dekada? Paano naman kung ikukumpara ito sa mga taong nasa 1040th window? Sa pananaw ng tao, batay sa bilang ng mga hindi pa naaabot ng ebanghelyo, tila malayo pa ang pagdating ng ating Panginoon. Gayunpaman, tulad ng nasusulat sa Biblia, sinabi ng Diyos na kanyang pabibilisin ang kanyang gawain sa katuwiran, ayon sa Roma Kapitulo 8 versikulo 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagsasama-sama para sa kabutihan ng mga nagmamahal sa Diyos, ng mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Bagamat ang Diyos ay makapangyarihan at may lahat ng paraan upang magampanan ito, alam natin na ang ating pagbibigay ay isang paraan na ginagamit ng Diyos upang pabilisin ang kanyang gawain sa katuwiran. Sa pamamagitan ng ikapo at mga handog na ating ibinibigay, ang mga misyonero ay nakakapunta sa malalayong lugar upang dalhin ang ebanghelyo ng kaligtasan sa mga tao ng Diyos. Ang ating ibinibigay ay tumutulong upang magsanib ng mga programa sa mga television networks, maglikha at magpamahagi ng nilalaman sa pamamagitan ng World Wide Web, maglathala ng mga material sa iba't ibang wika, at magtayo ng mga paaralan at medical facility kung saan ang mga tao ay makakakilala ng pag-ibig ng Diyos para sa kanila. Panawagan. Kaya't nakikita natin na ang ating pagbibigay ay nakakatulong upang pabilisin ang pagdating ni Jesus. Hindi ba't ito ang inyong hangarin upang matulungan ang ebanghelyo na makarating sa lahat ng dako upang si Jesus ay dumating na at dalhin tayo sa ating tahanan? Kung ito ang inyong nais, magdasal at magbalik ng ikapo at magbigay ng maluwag na mga handog. Manalangin tayo upang matulungan natin pabilisin ang pagdating ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen po. At sa ating COS reading and devotional, tayo ay makakasama natin ang aking partner doon sa Discipleship Ministry, si Pastor Nelvin Alabanza. Pastor, miss you, Pastor.
Go ahead po. Hello, good. Happy God bless morning po, Pastor. Happy God first morning po. Ayan. Miss din kita Kuya Melbs. So ito po ang ating pong devotional. Babasahin ko lang po tapos magbibigay po ako ng reflection tapos yung context po nito. Chapter 22. Education by Ministers and Church Officers. So mahalaga maunawaan natin ito mga kapatid kasi mga ministro at mga opisyal ng iglesia ay sinasabi po dito na dapat na magtulungan para ang mga bagong kaanib ay ma-educate tungkol sa pagiging katiwala sa ating Panginoong Diyos. Hayaan niyo po, nabasahin ko po ito. Sabi dito, those who go forth as ministers have a solemn responsibility devolving upon them which is strangely neglected. Some enjoy preaching, but they do not give personal labor to the churches. There is a great need of instruction concerning the obligations and duties to God, especially in regard to paying an honest tithe. Our ministers would feel sadly aggrieved if they were not promptly paid for their labor. But will they consider that there must be meat in the treasure house of God, within to sustain the laborers? If they fail to do their whole duty in educating the people to be faithful in paying to God His own, there will be a shortage of means in the treasury to carry forward the Lord's work. The overseer of the flock of God should faithfully discharge his duty. If he takes the position that because this is not pleasant to him, he will leave it for someone else to do, he is not faithful worker. Let him read in Malachi the words of the Lord, changing the people with robbery toward God in withholding the tithes. The mighty God declares, ye are cursed with a curse. Malachi 3:9. When the one who ministers in word and doctrine sees the people pursuing a course that will bring this curse upon them, how can he neglect his duty to give them instruction and warning? Every church member should be taught to be faithful in paying an honest tithe. So ito yung mensahe sa mga ministro, sa mga opisyales na iglesia. Pero particular na din dito, yung po mga ministro ay maging educate ang mga kaanib na maging tapat sa Panginoon. So yung context po nito mga kapatid, sa panahon po ng huling bahagi ng 1800s at saka early 1900s, sa mga panahon nito ay lumalago pa lamang po ang Seventh-day Adventist Church. Dahil lumalawak po ang gawain, nagpapadala ng mga ministro, nagbubukas ng mga bagong church planting site. Ang nangyayari ay nararamdaman ng church yung kakulangan ng pondo sa panahon na yan. Kaya idinidiin na dapat ang mga membro ay turuan ng mga ministro mismo at saka ng mga church officers na maging tapat sa pag-iika po dahil ito'y naman sa ating Panginoong Diyos. So lahat po ay dapat magturo. Lahat ay magbibigay ng kamay ng karunungan para ang mga kapatid ay maturuan. Ang sabi po dito ay diniin ni Mrs. White na sa panahon niya, ito po ay hindi lamang financial system ang ikapo. Ito po ay usapin ng katapatan at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya ang hindi pagtuturo nito ay hindi lamang administrative failure, kundi spiritual neglect. Yan, sa panahon niya, mga kapatid. Kaya ano ang dapat gawin ng mga ministro, mga pastor, mga church officers? Ang mga kapatid ay turuan, i-educate na ito po ay bahagi ng spiritual na paghubog at hindi lamang basta usaping pinansyal. So sa panahon po natin mga kapatid, no, hindi lamang ito sistema ng ikapo, kundi ito po ay may kinalaman sa discipleship issue. Di ba sa atin ay pinisulong ang discipleship, part po ng pagdi-disciple na ang mga kapatid ay malinaw na maturuan, malinaw sa mga kapatid na ang
pagbabalik ng ikapo. Hindi po ito galing sa, hindi ito mandatory ng CLPM, ng Seventh-day Adventist, kundi ito po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Ito'y dinisenyo ng ating Panginoon para ang lumalagong gawain dito sa gitnang Luzon at sa ibang parte ng sanlibutan ay masustain ang mga gumagawa sa gawain ng ating Panginoon. So ito po yung role ng mga ministro sang-ayon po dito. Sa panahon din ni Mrs. White, marami po ang, sabi dun sa writings, marami po ang umiiwas sa ganitong usapin ng pag-iikapo. Kaya yung iba, hindi nagtuturo ng pag-iikapo. No? Hindi sila nagtuturo ng tithes kasi parang sensitibo yung ganitong usapin, mga kapatid. May mga leader noon na iniiwasan ang paksa na ito dahil para nakakahiya na magturo nito, para kasing ang church nagiging pera-pera na lang. O kaya may mga kapatid kahit sa panahon natin nagrereklamo, tungkol na naman yan, yung stewardship, tungkol na naman yan sa pag-iikapo. Pera-pera na naman yan, ang CLPM puro pera-pera na lang. So ito po ay hindi po pera-pera na lang. Ito po ay katapatan sa ating Panginoon na dapat maintindihan ng bawat kaanib, na kaya ito itinuturo dahil ito ay obligasyon ng mga ministro at mga church officers na ito ay ituro. Kasi ito ay malaking kasalanan sa Panginoon na kapag kayong nakakaalam ng katapatan at hindi binabahagi sa kapatid, sabi doon sa ating binasa, ito'y malaking kasalanan sa ating Panginoong Diyos. Ito'y malaking kasalanan sa ating Panginoon. Kaya wag natin itong iiwasan na topic. Bagamat may mga ilan na tumataas yung kilay, lagi nating ididiin na ito po ay sinabi ng ating Panginoon. Ito po ay may kinalaman sa espiritual na pamumuhay, hindi lamang ito sa pinansyal. Kaya po, dito mga kapatid, kapag hindi po ito itinuro, lalong hindi maintindihan ng mga kapatid, ng mga bagong kaanib ang tungkol sa pagiging tapat. At syempre, meron pong nawawala yung blessing na dapat maranasan ng mga kapatid kung sila ay naging tapat. Katulad sa testimony kanina, di ba? O kung hindi ito matuturo ng mga ministro at mga opisyal sa church, merong mamimiss yung mga kapatid kapag hindi sila nagtapat. Yung blessing na dapat ibibigay ng Panginoon sa kanila ay hindi nila mararanasan kasi hindi sila naturuan na magtapat. So bilang ang tunay na leader ay hindi umiiwas sa mahirap na topic katulad nitong pag-iikapo. Dapat itong ituro na mayroong pag-ibig at malinaw na layunin. At ano po ang layunin natin, mga kapatid? Bakit natin itinuturo ito? Hindi dahil sa hindi ito tungkol sa kapirahan, kundi gusto natin na ang gawain ng Panginoon ay matapos na. So paano matatapos na mabilis ang gawain ng Panginoon kung marami pa sa mga kapatid ang hindi tapat sa pagbabalik ng ikapo? So paano masusuportahan? Paano mapapasok mabilis ang mabagong teritoryo, ang mga bagong bansa sa pangkabuuan ng ating ministeryo? Kung may mga iba pang mga kapatid ang nagtataas ang kilay na bakit ganito, ganyan, nagrereklamo, malago naman ang CLPM, bakit kailangan i-push palagi yan? Lagi na lang namin naririnig yan, naririnig din na kami. Pagka ganun mga kapatid at hindi ito napapakinggan sa loob ng church, ang mga bagong kaanib ng ating church ay hindi matututo at ang gawain ng Panginoon ay lalong babagal. Marami ang mga hindi maaabot ng salita ng Panginoong Diyos. Kaya bilang bahagi ng pagiging leader sa church ay ako po nananalangin na ang bawat isa sa atin ay magtalaga na magturo. Kung alam natin itong ituro po natin. At syempre, bilang tagapagturo, tayo rin yung taga-ganap. Di ba? Tayo rin taga-apply sa ating pong buhay. Kaya sabi po dito, sa writings ni Mrs. White, when the one who ministers in word and doctrine sees the people pursuing a curse that will bring this curse upon them, how can he neglect his duty
to give them instruction and warning. Kung nakikita po natin sa loob ng church natin, marami pa ang hindi mga tapat. Huwag tayong mag-atubili na ibahagi at ituro sa mga kapatid natin yung dapat. Yan. Unang-una, para sila ay lumago spiritually at sila ay magkaroon ng malinaw na pagkaunawa na sila ay dapat maging kabahagi sa nagtatapos ng gawain ng ating Panginoong Diyos sa sanlibutan na ito. Muli po, happy God first morning po sa lahat mga kapatid. Amen. Ano po? Ayan. Huwag tayong mahiyang magturo. Totoo yun, sinabi ni Pastor Nelvin, ano? May mga panahon na naririnig ko din ito, lalo na sa mga bagong pinyagan. Huwag daw munang ituturo itong tungkol sa katapatan sa ikapo at mga handog. Baka din na raw bumalik, ano? Pero mga kapatid, natutunan natin na kapag pala tayo puspos ng Holy Spirit, ano, buong tapang tayo ngahayo, ano, para magturo. Yan, kakaroon tayo ng lakas ng loob, ano, para ituro ang katotohanan. Mahalaga din yun, ano, malay natin mas maunawaan nila ng mabilis. Sa totoo lang, yung mga converts pa nga, Pastor Nelvin, mga naunang nagiging mas tapat sa ikapo, ano, nakakalungkot man sabihin, pero kaya minsan ako yung nagsisisi na rin, ba't naging treasurer ako, nakikita ko tuloy yung mga pangalan ng ating mga kapatid, ano. So yung mga mas bago, mas tapat sila, ano. Anyway, ituloy natin ang pagtuturo. Yan ang mahalaga, dahil ang pag-ignore sa pagtuturo, mga kapatid ko, ay isa rin pagkakamali, no. Tayo rin ang magdadala pag hindi natin yun na ituro sa kanila ng maayos. Kaya may requirements para daw makapagturo ka, mga kapatid. Dapat ikaw mismo yung marunong, ano, o ginagampanan mo na yun sa yan, ano. Kaya bilang mga officers, malaki yung ating tungkulin, mga kapatid. Una, na maturuan natin yung ating sarili. Huwag na natin kalimutan yung ating sambahayan, yung pamilya natin, yung asawa, mga anak, and then others, ano. Kasi gusto natin, hindi dahil sa gusto lamang natin na para sa atin, no, para matapos ng mabilis ang gawain ng Panginoon. Mga kapatid, ano, yan ang ating motibo, dahil mahal natin ang Panginoon, gusto natin siya maging kapartner. Kung gusto ng Panginoon na gusto nating matapos na ang gawain, mas gusto ng Panginoon na matapos na rin ang gawain, ano. At makakatulong yung ating sabi nga, magkasama ka man, magtapat ka man, o hindi matatapos ang gawain, pero mas mainam kasama ka na nagtatapat habang nagtatapos ang gawain, ano. Kaya po, meron pong gustong mag-reflect sa ating napag-aralan ngayong umaga tungkol dito. At bago kayo magtaas ng kamay, si Pastor Seth ay okay na. Si Ma'am Rain, okay po ba sa inyo? Kayo po ilalagay ko sa adoration and confession, and then si Pastor Seth sa thanksgiving and supplication. Mga kapatid, taas po kayo ng kamay kung gusto niyo mag-reflect. Meron pang 3 minutong natitira bago tayo manalangin. At kung wala na, ay magpapatuloy po tayo sa panalangin, mga kapatid. Tandaan natin, ano, tayo ay ang pinakamabisang pagtuturo ay yung ating ipakita sa kanila na tayo ay gumaganap dito, no. Yung number 1 na yan, testimony. Yan, gamitin natin yung mga testimony natin, no, na makita natin nila yung kabutihan ng Panginoon sa atin, no. Hindi dahil sa mawawalan tayo, no. Walang mawawala sa atin, hindi naman sa atin lahat ng nandito sa ating buhay, ano. Hindi tayo mawawala ng kahit sino man, ano. Dahil may 3 minuto, pag gamitin ko itong 3 minuto. Meron isang narinig ko lang din ito, no. Merong isang kapatid, hindi natin alam kung dito sa atin o sa iba, no, na ayaw daw niyang magbigay ng tithes kasi di naman daw sigurado na ibabalik, ano po, mali, ano. Pero ang sabi nitong kapatid, may isang kapatid na sumagot. Halimbawa, bibigyan kita ng 1,000,000 kada buwan, magbabalik ka ba ng tithes at saka ng offering? Ang sagot ng isa, siyempre, sige, basta sigurado yun bibigay ka, babalik ko sa iyo 10% plus 10%. Sabi ito, kapag kita mo na mas may tiwala ka pa sa akin kaysa sa Panginoon. At mga kapatid, hindi natin, ang Panginoong Diyos ang nangako sa atin, ano. At pag sinabi niya hindi niya tayo pababayaan, magtapat tayo sa Kanya, hindi niya talaga tayo pababayaan. At lahat ay bibigyan niya ng ating pangailangan, ano.
Yung kagustuhan magkaiba po sa pangangailangan, needs and wants magkaiba. Kaya ang pagtatapat talaga ay tunay na ang pagbabalik na ikapo ay isang form of worship, pagtitiwala sa Panginoon. Faith at pagtitiwala sa hindi nakikita. So kung wala na mga kapatid, tayo po ay magpuproceed na. Ayun, si Kuya Sani. Sige po. God first morning po mga kapatid. God first morning. So, kung ituturo natin yan sa mga bagong kapatid o bagong binyagan, sabi niya baka naman maubos, baka umalis agad. So, kaya magkamisan, iniiwasan talaga yung topic na yan. Baka masyadong mabigla, sabi niya, lalo't bagong hikayat pa lang ang kapatid. Meron ako narinig isang kapatid na sinabi niya na nung daw siya magbigay, lalo siyang naghirap. Kaya yung sinabi mo, Brother Melvin, na yung mga kapatid ay parang bantulot, magbalik na ikaw po at saka handog. Ang tanong ko rin sa kapatid dati ba, nung ikaw ba yung nagbigay na sinasabi mong hindi binalik ng Panginoon, dati baka ikaw ay may sasakyan. Wala daw. Pero ako ngayon, meron kang sasakyan. Tapos sabi ko, simula ba nung nagbigay ka na yun ikay nagkasakit? Hindi. Malusog yung buong pamilya mo, kumakain naman ng 3 beses maghapon. So ang sa materialistic world kasi tayo ngayon mga kapatid, kaya lagi ang tingin natin ng pagbabalik ng blessing ng Panginoon kapag tayo nagtapat sa tithes and offering, yung mga magkakapera ka, gaganda bahay mo, hindi natin napapansin yung yun lang malusog yung ating pangangatawan. Wala tayong karamdaman na dumarating sa kahit isang miyembro ng pamilya. Yung mga kapatid isang malaking blessing na. Lalo na sa ating panahon ngayon. Kumonsulta ka pa lang, pera na talaga. Pero yung walang nagkakasakit sa ating pamilya, iyon po ay isang napakalaking blessing na talaga. Dahil talagang milyon ang uubusin mo pagka nagkaroon tayo ng mabigat na karamdaman. Hindi po ba mga kapatid? Sabi nga ni Brother Melvin, maganda talaga yung naranasan mo natin bilang mga leader. Narinig ko yung health lecture ni Brother Melvin kagabi dapat tayo mismo yung maging example, no? Na pag nagturo tayo sa mga kapatid, makita nila na tayo mismo, isinasakabuhayan natin yung ating sinasabi na magbalik na ikapo. Kaya sa akin, Brother Melvin, kahit walang matira, basta dumating yung maliit kong pension sa SS, itinatabi ko na agad talaga yung tithes and offering. Bahala na ang Panginoon. So, ganun yung pagtatapat na gusto sana nating makita sa mga kapatid, no? Na matutuhan natin na unahin ng Panginoon bago yung ating sarili. Wala. Nasa materialistic world tayo ngayon. Kaya ang mindset ng ilang mga kapatid, makita, to see is to believe. Hindi maipakita yung pananampalataya sa kaprasong halaga lang, nasisira. So, yun ang ating ipanalangin mga kapatid na tumaas yung spiritual ng ating mga kapatid upang sa gayon matapos na yung gawain na ipinagkaloob sa atin. Okay, yun lang at happy God first morning sa ating lahat mga kapatid. Amen. Ano po Kuya Sani? Kaya nga sabi nga kung hihimay natin ito pabalik paano tayo makapagbibigay ng ikapo kung di naman natin kilala yung ating bibigyan, The best talaga yung makilala muna natin ng Panginoon. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness. Paano natin siya makikilala kung di wala tayong relasyon sa Kanya? Kailangan maging in love muna tayo, Kuya Sani, maging in love sa Kanya. Sabi nga nung kwento mo na hindi naman lalo siya naghirap, yun nga kinabukasan, magising ka lang, nakita mo yung mga pamilya mo gumising din. Ay, napakalaking blessing na. Diba? Blessing na yan. Napakalaking blessing na hindi nakikita ng iba yan kasi nga hindi nila kasi kilala tunay ang Panginoon. Kaya maganda yung relasyon natin sa Panginoon.
maganda yung relasyon natin sa Panginoon na ating uunahin. Okay, salamat Kuya Sunny, at mukhang maliwanag na yung ating lecture ngayon tungkol sa pagtuturo. Maging example tayo mga officers sa ating mga kapatid. Ano? Si Sister Rain De Leon, nandiyan ka po ba? Pa-confirm po para makapag-proceed tayo para sa adoration and confession. Nag-heart na siya. Ayun, sige po. Tayo po ay mag-silent prayer muna, mga around 30 seconds po yan, naghihina ang audio, and then proceed po. So let us pray mga kapatid. Let's pray. Panginoon, namang banal na dakila ka po sa lahat. Ikaw po ang Diyos na buhay, Diyos na you are the God of order, Father. Ikaw po ang Diyos na siyang nagbigay sa amin ng panibagong pagkakataon. Kung kami gumising, kami mabuhay, kami makatanggap ng inyo pong pagpapala at kami magamit sa inyo pong dakilang gawain. Panginoon, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sapagkat ikaw ang Diyos na hindi nagpabaya, ang Diyos na lagi tapat at hindi nagkulang kailanman sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagpapatawad at patuloy na nagpapasagana ng iyong biyaya at habag sa bawat isa na ang bawat sa Panginoon ay nagkukulang sa inyo pong kaluwalhatian. Ngunit kayo po ay patuloy na lumalapit, kayo po ay patuloy na papatawad, kayo po ay patuloy na tumatanggap. Kaya sa mga oras po na ito, narito po ang inyo pong bayan, narito po ang inyo pong mga anak sa iba't ibang dakong lugar at pinagsasama ng isang platform, Panginoon. Ito po ang patuloy na sambahin at patuloy na dakilaan ng inyo pong banal na pangalan. Ganun din, Panginoon, kinikilala namin ang inyo pong kapangyarihan at kinikilala rin naman po namin ang aming pong helplessness, Lord God, ang aming pong pangangailangan sa dakilang tagapagligtas na siyang makakapag-linis ng aming kasalanan at siyang makakapagligtas sa amin mula po sa mga tukso at mga panukala po ng kaaway. Panginoon, we're coming before you just as we are. Kami po ay makasalanan, kami po ay hindi karapat-dapat, kami po yung mga makasarili, kami po yung mga tao na patuloy po na gumagawa ng ayaw pong sariling kalooban. Lord, we know how helpless we are right now, but we know that there's also hope in you. Kayo po ay tapat at kayo po ay pantay kung tumingin, Panginoon, sa inyo pong mga anak, na kung kami po ay lalapit at kami po ay magsisimamo at kami po ay hihingi ng kapatawaran, ay inyo po kaming tatanggapin ng inyo pong pag-ibig at ng inyo pong biyaya at habag. Kaya sa mga oras po na ito, na Panginoon, ay linisin niyo po kami at gawin niyo po kami karapat-dapat at tumanggap ng inyo pong pagpapala, tumanggap ng inyo pong banal na spirito, at tumanggap ng inyo pong presensya sa araw po na ito. Ang Panginoon ay maranasan po namin ang inyo pong pangako na tulad po ng gano'ng kalalim ang dagat ay gano'n niyo pong tapon ng pong mga kasalanan. And you are a God who has an amnesia when it comes to our sins, Father. Dahil Panginoon, na niyo pong makapangyarihang dugo sa maglilinis sa amin
at siyang magiging dahilan kung bakit kami po ay karapat-dapat na lumapit sa inyo pong luklukan ng awa sa mga oras po na ito. Give us the assurance, Father. Give us the blessing that now we are forgiven and we are accepted again, and we can lay down all our burdens and all our needs at your feet. This is our prayer. Pastor Seth? Okay, tayo po manalangin. Nagkaroon yata ng technical problem sa audio ni Pastor Seth. Tayo po manalangin. Sa pagpapatuloy po, Ama, ng aming panalangin, patuloy namin pinasasalamatan ang lahat ng mga blessings na dumating sa aming buhay sa bawat oras, sa bawat sandali. Kita po at ramdam namin ng iyong pagmamahal. Salamat dahil patuloy mo kaming ginagabayan kung paano kami mamumuhay dito sa mundong puno ng kalituhan o dakilang Diyos. Salamat sa patuloy na gabay at patnubay. Salamat sa patuloy na blessings. Salamat sa pagtuturo sa amin sa araw-araw. Sa pagpapatuloy nais namin isama sa panalangin ang bawat sambahayan ng mga nanguna sa programa na ito. Sa sambahayan ni Sister Mirna Kaagbay, sa kanyang buong pamilya, sa kanyang ministry, sa kanilang ministry ng buong pamilya. Ngayon din ang sambahayan ni Pastor Relo Reyes at ang kanyang gawain mabigat na tungkulin dito sa aming mission. Patuloy na pagpalain ang kanyang ministry o dakilang Diyos at ang kanilang buong sambahayan. Ngayon din ang sambahayan ni Pastor Nelvin Alabasa, ni Ma'am Karim at ng kanilang distritong pinaglilingkuran. Dalangin din namin ang mga kapatiran na aktibong sumusuporta at tumutulong sa programa na ito upang kami ay makapagbigay ng magandang impluensya, magandang halimbawa sa bawat isa na nakakarinig, nakaka-join sa bawat umaga. Tunay na ang iyong ibinigay na ito na platform ng DSA program ay isang naging tool para kami ay mapalapit sa iyo, dakilang Diyos. Maging kami man ay malayo sa physical na distansya, kami ay nagkakaisa na malapit sama-sama. Ikaw ang aming nasa kalagitnaan, o dakilang Diyos. Nais din namin isama sa panalangin ang gayon din ang missional evening program na patuloy din maging magamit para sa ikauunlad ng aming relasyon sa iyo, dakilang Diyos. Gayon din ang mga participants na naka-assign sa bawat programa na ito, Missional Evening and God First Morning, o dakilang Diyos. Patuloy niyo pong tulungan ang bawat isa sa amin na kami makapag-participate sa aming mga ibinigay na schedules, o dakilang Diyos, upang sa ganoon ang bawat isa ay magkaroon ng pagkakataon na lumago at maging makita namin ang bawat isa na nagiging example ng mabuting katiwala sa aming lahat. Ganyan din aming sinasama sa panalangin ang Headquarters Project, Every Family a Builder Program. Nawa ito makita namin na programa ng pagkakaisa para maitayo ang iyong headquarters na ito na maging sentro ng aming misyon dito sa aming lugar, o dakilang Diyos. Nawa ang mga puso ng bawat isa mga magkakapatid ay ang makita namin ay ang pagtulong sa iyong gawain, o dakilang Diyos. Ano man ang aming maliit na ibabahagi, ito ay magiging malaki kung kami ay magtutulong-tulong at magkakaisa. Ito ay programa ng pagkakaisa, o dakilang Diyos. Salamat sa iyong pagbibigay ng pag-unawa sa amin at nakikita namin ang iyong kabutihan sa aming buhay. Dalangin din namin ang paparating na CLPM Mission-wide Camp Meeting sa April 30 hanggang May 3, nagaganapin sa Handa ang bawat pamilya na makikisangkot dito, at maging ito ay dahilan para mas lalo kaming lumago sa aming relasyon sa iyo. Ganyan din ang mga nagaganap na evangelism and crusade sa aming mga nasasakupan sa Digdig, Karanglan, sa South Zambales, sa San Isidro Church, sa San Jose Mission Group,
sa Sitio Kalumpit, Barangay Kalawakan sa DRT Bulacan. Gayon din sa San Jose, Florida Blanca, sa San Antonio, Nueva Ecija, sa Inaon Church, sa North Bulacan 2, ang mga Women's Ministry Jail Evangelism. Gayon din ang Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Gayon din ang nagaganap na pangaral sa Guyong, Santa Maria, Bulacan, sa Ampukan, sa Paradise Tree, sa Mambong Hermosa, sa Barangay Wenceslao, sa Maria Aurora. O dakilang Diyos, ang pangaral na ito ay isang pamaraan para maabot namin ng marabilisan at maramihan ng mga tao na nais na naghahanap sa iyo, upang marinig ang iyong katotohanan, ang maramdaman ang iyong pag-ibig. Ito ay ginagamit mo. Salamat sa mga tao na sumusuporta dito, tumutugon, at nawa ang mga tao nakakapakinig ng iyong pabalita ay magkaroon ng malawak na kaisipan at bukas na puso para ikaw ay tanggapin bilang kanilang namang personal tagapagligtas. Dalangin din namin ang mga paparating na mga medical mission sa Chaong Church at sa Upig, San Ildefonso, Bulacan. Maging handa nawa ang bawat isa sa mga pag-prepare nila at maraming mapagserbisyo at matulungan sa kanilang mga lugar ng gagampanan. Ngayon din aming dinadalangin ang mga ongoing BBX and program sa bawat lugar na aming nasasakupan, nagaganapin at ginaganap ngayong May hanggang April. Nawa mga bata na ito na aming natuturuan ay makapagtanim ng inyong kabutihan sa kanilang mga puso, at hanggang sa kanilang unti-unting paglaki, mas makilala pa nila kayo ng lubusan. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na may mga kahilingan pangkalusugan, at ang mga iba ay nagpapagaling, nagpapalakas, ang iba ay patuloy na nasa balig ng karamdaman. Kasama namin sa panalangin si Arme Rodriguez, Marlene Kibete, Danilo Esquera, si Lucia Dino, si Maloni Pobong Induktibo, gayon din si Elijah Manalus, si Manuel Siquete, Alejandro Aragon, at si Nia Rodriguez. O dakilang Diyos, kayo pong nakakaalam ng sitwasyon ng bawat isa sa kanila. Maaring ang ilan sa kanila ay malubha pa rin ang kalagayan, maaring ang ilan sa kanila ay nagpapalakas, maaring ang ilan sa kanila ay patuloy pa rin na nasa banig ng karamdaman. O dakilang Diyos, ang aming dalangin ay pasasalamat dahil ang iyong pangako na sila ay iyong pagagalingin at ihipuin ay iyong mapagpagaling na kamay. Nawa ang iyong binigyan ng mga talento ng mga manggagamot ay patuloy na magamit para sa kanilang pag-improve ng kanilang kalagayan at tuluyang paggaling. O dakilang Diyos, at alam namin na iyong ibibigay ang pinakamabuti sa bawat isa sa amin sa iyong tamang oras. O dakilang Diyos, amin ding sinasama sa panalangin ang bawat isa na narito ngayon sa Zoom platform. Hindi man namin mabanggit ang aming mga pangalan isa-isa, ngunit alam namin na nababasa buong laman ng aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Meron po kaming mga personal kahilingan sa aming mga puso ngayong sandali na ito. Sama-sama po namin itong itinataas at alam namin na ikaw ay nakikinig. Ngayon din ang mga nasa Discipleship Ministry Facebook page, sa CLPM Facebook page, at sa YouTube, kung saan man mga platform na nakakonect ngayon aming programa na ito. Ang aming oras ng pananalangin ay aming sama-sama itinataas. Ipuin mo po kami ng iyong mapagpagaling na kamay, sapagkat lahat kami may mga karamdamang espiritual na nangangailangan ng iyong tulong at iyong pagmamahal. Maraming salamat po sa iyong pagdinig sa aming mga panalangin. Ito po lahat ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Amen po. Amen. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras lamang patnubay, tiyak na kakamtin, walang hanggang buwan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat,
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating itaas. Papurit luwalhati sa Kanya Amen. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y nagpapasalamat sa umaga na ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Panginoon, na aming dalangin ang bawat isa sa amin na patuloy naming maunawaan ang inyo pong kalooban. Bakit niyo po iniutos sa mga unang tao ang pagbabalik ng ikapo. At hanggang ngayon ay ang mensahe na ito ay aming daladala. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang bawat kapatiran. Patuloy kami maging tapat sa inyo upang ang gawain po ninyo na nagtatapos ay mabilis nang matapos at kayo po ay bumalik na. Salamat po ng marami, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagbibigay ng karunungan na nagmumula sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Our vision statement: make disciples of Jesus Christ who live as loving witnesses and proclaim to all people the everlasting gospel that we angels' messages in preparation for His soon return. Our method, guided by the Bible and the Holy Spirit, central throughout this vision, pursue mission through Christ-like living, communicating, discipling, teaching, healing, and serving. Our vision, every church a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I plan, I live to move forward God's mission. CLPM, we will go. Put God first, and you will never be last. Bayan ng Diyos, mga minamahal na bayan ng Diyos, pagpalain kayo ng Diyos Ama na siyang lumikha. Ingatan kayo ng kanyang kapangyarihan at pagtubayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Naway sumainyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo upang kayo lumakad sa katuwiran, mamuhay sa kabanalan, at maging liwanag sa mundong ito. Humayo kayo na may kapayapaan. Maglingkod na may kagalakan at isabuhay ang salita ng Diyos araw-araw sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Salamat po, Pastor Joey. At salamat din sa mga nanguna ngayong umaga na ito, no? Kay Brother Ivan at sa lahat ng mga participants ngayong umaga na ito. Purihin ang Panginoon. Ayan, ano, kaway-kaway na po mga kapatid. Happy God first morning po sa lahat. Happy God first morning po. Good morning po. Salamat po. Good morning. Happy God first morning, everyone. Happy po. Exercise tayo. Happy morning. Brother Edmond, pagaling ka. po, Pastor. Magpagaling, magpagaling. Salamat po. Morning, Brother Edmond, see you, Brother Edmond. Sunny Ating pong family camp. See you po. Yan.
Sige po, wala yung ating tiga-camping lang. Babay po. Opo, wala po, pagod po. May crusade sila, Brother Melvin, na inaatinan sa Santa Ana. Okay, sa taan. Sige po. Opo. Kaya, happy Ingat po tayong lahat, mga kapatid. God bless po. Ingat po, araw ng Miyerkules. Happy midweek din sa inyo lahat, mga kapatid. Happy midweek po. Bye. Sa mission na Happy midweek po. Bye po. Sa ating lahat. 5, 4, 3, 2, 1. Bye-bye po, mga kapatid. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pag-join. God bless po sa lahat. At yan po ang ating God First Morning Devotional sa umaga nito. At salamat mga kapatid sa inyong pagdalo. Alam ko kayo ay na-bless. Alam ko kayo ay tunay na nakita nyo ang pagmamahal ng Panginoon sa umaga na ito. At Brother Arman, nakita ko po yung chat dito. Basahin ko po lahat mamaya at ating replyan. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid.